Nagsimula ang palabas sa isang Earthbender na hinabol ng mga sundalo ng Fire Nation. Matapos matagumpay na nakawin ang isang scroll na naglalaman ng mga plano para sa pag-atake ng Fire Nation. Kalaunan ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang ihatid ang scroll sa Earth Kingdom. Gayunpaman ito ay nagsiwalat na sinadyang ilik ng Fire Lord ang scroll upang masakop hindi lamang ang kaharian ng Earth Kingdom kundi pati na rin ang iba pang mga teritoryo. Sa mundong ito mayroong 4 na rehiyon, bawat isa ay may mga taong maaaring yumuko sa kanilang elemento, lupa, tubig, apoy at hangin. Ang kapayapaan sa mga rehiyong ito ay pinananatili ng Avatar. Isang tao na maaaring gumamit sa lahat ng 4 na elemento. Nang namatay ang Avatar, ang kanyang espiritu ay muling nagkatawang tao. Ngunit mula noong huling kamatayan ng Avatar ay hindi pa lumitaw ang bagong inaasahan sa mga Airbender. Kaya nagplano ang Fire Lord na salakayin ang mga templo ng Airbender na sinasamantala ang kawalan ng Avatar. Sa kabilang banda isang batang Airbender na pinangalan ng Aang, siya ay pinaka-talented sa kasaysayan at nakatakdang maging susunod na Avatar. Matapos marinig ang mga Marites ng nalalapit na pag-atake ng Fire Nation sa wakas ay ipinaliwanag ito kay Aang, ng kanyang mentor. Dahil dito nabigla si Aang, sa kanyang mga responsibilidad kaya nagpasya siyang tumakas kasama ang kanyang flying bison na si Appa. Gayunpaman nakatagpo sila ng bagyo sa dagat at ginamit ni Aang, ang kanyang kapangyarihan upang makaligtas sila. Samantala sa Airbender Temple ng gabi ding iyon ay dumating ang mga tropa ng Fire Nation sa utos ng Fire Lord. Sa una ang kanilang mga kapangyarihan ay dapat na pantay-pantay. Ngunit nang maglaon ay nagawang tapusin ng Fire Nation ang mga taga-templo. Sa isang rehiyon sa katimugang tribo ng tubig kung saan si Katara ay nagsasanay ng kanyang waterbending, kasama ang kanyang kapatid na si Sokka at ang kanilang mga magulang ay wala na. Isang araw sila ay nagulat nang matuklasan nila ang isang higanteng iceberg. Ginamit ni Katara ang kanyang mga kakayahan sa waterbending upang mawasak ang iceberg na lumikha ng isang liwanag, dahil dito, si Aang at si Appa ay napalaya. Sa parehong oras sa Fire Nation, si Prince Zuko ay nasaksihan din ang kaganapan, inaangkin na ang liwanag ay tanda ng isang avatar. Gayunpaman ang kanyang tiyuhin na nagngangalang Uncle Ero, isang dating general ay tila kampante. Ngunit dahil si Prinsipe Zuko ay pinalayas ng kanyang ama at babalik lamang siya kapag nahuli na niya ang avatar. Sa kabilang banda, si Katara ay nagpasya na dalhin si Aang sa kanyang village. Pagdating nila, ang lola ni Katara ay nakilala si Aang bilang Airbender. Pagkagising ni Aang nalilito siya tungkol sa kanyang lokasyon. Sinabi ni Aang na nahulog siya noon sa dagat sa panahon ng bagyo, kung saan naganap ang Comet Festival. Nang marinig ito ng lola ni Katara ay ipinaliwanag sa kanya na ang huling Comet Festival ay nangyari sa loob ng 100 taon ang nakalipas ng salakayin ng Fire Nation ng iba pang 3 teritoryo. At tinapos ang lahat ng Airbenders. Ang balitang ito ay ikinagulat ni Aang na napagtanto na siya ay na-freeze sa loob ng 1 siglo. Naiintindihan ni Aang na siya ay higit sa 112 taong gulang na ngayon, sa kabila ng kanyang edad isa pa rin siyang bata. Gayunpaman ang katotohanan na siya ang huling Airbender at ang Avatar ay labis na nagpalungkot sa kanya. Lalo na't napagtanto niyang nawala ang lahat ng kanyang pamilya. Nang biglang naputol ang kanilang kapayapaan ng isang Fire Nation ship na pinamumunuan ni Prince Zuko na naghahanap sa nawawalang avatar. Sa una ay sinasaalang-alang ni Sokka na ibigay si Aang upang protektahan ang nayon. Ngunit iginiit ni Katara na siya lang ang kanilang huling pag-asa ng sangkatauhan. Sa huli ay nagpasya si Sokka na protektahan si Aang. Gayunpaman nang utusan ni Prinsipe Zuko ang kanyang mga tauhan na salakayin ang nayon. Nakaramdam si Aang ng pagkakasala at piniling isuko ang kanyang sarili upang panatilihin ligtas ang nayon. Sa kulungan si Aang ay may maikling pakikipag-usap kay Uncle Ero na mabait sa kanya hindi tulad ng iba na mula sa Fire Nation. Sinamantala ni Aang ang pagkakataon na nakawin ang susi ng kulungan gamit ang kanyang airbending skills at kinuha ang history book tungkol sa mga nakaraang avatar na pagmamayari ni Prinsipe Zuko. Bago siya tumakas mula sa barko, kahit na ang pag-atake ni Zuko ay sumisira sa kanyang paglipad, sina Sokka at Katara kasama si Appa ay dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Pagkatapos ay tumungo sila sa lugar ni Aang, gayunpaman pagdating ni Aang ay nabigla siya nang makita ang walang buhay na bangkay ng kanyang tagapagturo. Matapos matuklasan na ang kanyang tahanan at buong tribang nomad ay winasak ng Fire Nation 1 siglo na ang nakakaraan. Nagpasya si Aang upang ganap na yakapin ang kanyang tungkulin bilang avatar. Ang kanyang unang hakbang ay bisitahin ang isang lugar na mahalaga para sa nakaraang avatar mula sa Earth Kingdom, tulad ng nabanggit sa aklat na kinuha niya mula kay Zuko. Nang marating ang isla, nalaman nilang nag-iingat ang mga tao doon sa mga tagalabas. Dahil sa nagaganap na digmaan, agad silang inaresto at kinuha para sa pagtatanong. Gayunpaman pagkatapos ipaliwanag na si Aang ang avatar ay pinahihintulutan silang manatili ng 2 araw, upang malaman kung ano ang kailangan nilang malaman.
Samantala si Prince Zuko ay kumikilos kasama ang kanyang tiyuhin na papunta sa pinakamalapit na Fire Nation na nakabase upang maghanap kay Aang. Samantala si Katara at si Aang sa wakas ay nakadiscover ng isang palatandaan sa aklat na nagmumungkahi na ang espiritu ng Avatar ay naninirahan sa loob mismo ni Aang. Na nangangahulugang lahat ng impormasyon na kailangan na ay nasa loob na niya at kailangan na lang niyang humanap ng paraan para kumonekta sa kanyang mga ninuno. Pumunta sila sa Avatar Temple upang subukang makipag-usap sa kanilang mga ninuno. Sa kabilang panig si Commander Zuko at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa isla at naglunsad ng isang pag-atake. Ngunit iminungkahi ni Uncle Ero na gumamit ng ibang diskarte. Pinayuhan niya si Zuko na dumiretso sa templo sa baybayin sa paniniwalang maaaring naroon ang Avatar. Si Katara ay nakita si Prince Zuko at ang kanyang mga tauhan na sumusulong at mga pagtatangkang makialam. Ngunit hindi pa ganap na nade-develop ang kanyang waterbending skills na humahantong sa kanyang pagkatalo kay Zuko. Samantala si Aang ay matagumpay na nakapasok sa Spirit World at nakipag-ugnayan sa mga Avatar, kung saan si Aang ay pinagalitan ng husto dahil sa pagkawala ng mahabang panahon na naging sanhi ng pagkalipol ng buong Airbender tribe at ang pag-usbong ng Fire Nation. Pagkatapos ay nagpapaliwanag ang dating Avatar sa mahalagang papel ng isang Avatar sa pagpapanatili ng balanse at pagprotekta sa mundo. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng lakas at kawalang takot sa pagharap sa mga kaaway. Nang walang pag-aalinlangan pansamantalang sumanib ang kaluluwa ng dating Avatar sa katawan ni Aang upang harapin ang Fire Nation. At nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Avatar. At walang kahirap-hirap na natalo ang 12-12 ng mga sundalo ng Fire Nation na umaatake sa nayon. Gayunpaman ang tagumpay na ito ay may mga kahihinatnan, habang ipinapakita nito ang pagbabalik ng Avatar na nagudyok sa Fire Nation na paigtingin ang kanilang pagtugis kay Aang. Nagpasya si Aang na tumungo sa Northern Water Tribe matapos matiyak ang kaligtasan ng isla. Sa kabilang banda ang mga naninirahan sa rehiyon ng Basingsi ang kabisera ng Earth Kingdom na nilayon na pumasok at puksain ang Fire Lord upang matigil ang digmaan. Gayunpaman sila sa halip ay minamanipula ng kapatid ni Prinsipe Zuko na nagngangalang Azulan na nagtataglay ng mga pambihirang kasanayan sa firebending. Inihayag din ang isang liham mula kay Commander Zhao na nagsasaad na natagpuan ni Zuko ang Avatar. Habang si Aang at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang paglalakbay sa hilagang tubig. Nagtagumpay silang makapasok sa tulong ng isang kabataang nagngangalang Jet, na isang freedom fighter na nagnanais na maghiganti matapos ang kanyang mga magulang ay naging biktima ng Fire Nation. Sa kabilang banda si Prince Zuko, Uncle Ero at Commander Zhao ay tinalakay ang kinaroroonan ni Aang. Kung saan pinaghihinalaan nilang titigil si Aang sa isang lungsod kung saan walang tauhan ng Fire Nation. Ayon sa nakuhang impormasyon ni Commander Zhao sa kanyang impormante ay malamang na sila ay titigil kung saan ang teritoryo sa Earth Kingdom na hindi maaabot ng Fire Nation. Gayunpaman hindi madala ni Zuko ang kanyang mga tropa doon kung saan sa kalaunan ay sumunod na lamang siya kasama si Uncle Ero. Samantala dumating si Aang sa lungsod na kilala sa kakaibang paghahatid ng sistema na suportado ng kombinasyon ng earthbending at gravity. Nakilala ni Aang si Teo na gumagamit ng glider dahil sa kanyang kapansanan. Ipinaliwanag ni Teo na ang kanyang ama na mekaniko ay nagmamodify ng airbender flying staffs. Nang bigla ang may pagsabog ay naganap na ikinasugat ng ilang residente. Kalaunan ay agad na tumulong si Aang at Katara sa kanilang mga kakayahan. Matapos matagumpay na maapula ang apoy, pagkatapos ay inimbitahan sila ng ama ni Teo sa kanyang bahay. Kung saan ipinaliwanag ni Teo na ang kamakailang pagsabog ay dulot ng mga espiya ng Fire Nation na sadyang tinatakot ang lugar. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay isang mekaniko na nagtatrabaho para sa pinuno ng Omasyo, salamat sa kanyang mahusay na mga imbensyon. Si Aang at ang kanyang mga kaibigan na responsable na ngayon para sa kaligtasan ng lahat. Nagpasya na tumulong sa paghuli sa mga espiya ng Fire Nation at hinati nila ang mga gawain, si Aang at Teo ay hahanapin ang pinanggalingan ng mga pagsabog. Tinulungan ni Sokka ang ama ni Teo sa isang disenyo ng hot air balloon na malapit nang ibigay kay King Omasyo. At hindi inaasahang nakatagpo muli ni Katara si Jet. Si Katara ay nakita na nakipagpalitan ng impormasyon sa mga espiya ng Fire Nation sa ama ni Teo. Nalaman ni Katara na bahagi talaga ang ama ni Teo ng espiya ng Fire Nation. Kung saan si Jet kasama ang iba pang mga bata na kilala bilang freedom fighters ay kumikilos upang maalis ang mga espiya ng Fire Nation. Samantala si Aang at si Teo sa halip na hanapin ang mga espiya ng Fire Nation ay nakita nila ang balabal at mga gamit ni Jet na nangangahulugan na siya ang mastermind sa pagsabog kanina at hindi ang Fire Nation. Pagbalik sa bahay ni Teo, na si Katara ay tumulong kay Jet na puksain ang ilang mga espiya ng Fire Nation at inakusahan niya ang ama ni Teo ng pakikipagkalakalan sa kaaway. Nagpasya si Katara na harapin si Jet tungkol sa paghahayag na ito, lumalabas na ang sariling grupo ni Jet ang gumawa ng pagsabog na naglalayon na tapusin ang hari. Plano nilang gumamit ng jelly bomb gamit ang imbensyon ng ama ni Teo, para patayin ang hari.
Si Katara nang makita ang kalubhaan ng kanilang plano ay nagmamadaling pigilan ang ama ni Teo kasama sina Ang at Sokka. Gayunpaman sila ay naharangan ni na Prinsipe Zuko at Uncle Ero. Si Ang ay humarap kay Prinsipe Zuko, habang sina Katara at Sokka ay nagmadali upang pigilan ang pagsabog ng bomba. Gamit ang earthbending si Katara at Sokka ay mabilis na nakarating sa tuktok ng palasyo at ginamit ni Katara ang kanyang waterbending upang i-neutralize ang jelly bomb at maiwasan ang sakuna. Sa kabilang banda ang ambisyon ni Prince Zuko ay nagbubulag sa kanya sa panganib ng paggamit ng firebending sa teritoryo ng kaaway. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang firebending sa kanyang pakikipaglaban, ang earthbending troops ay agad na lumitaw at nagnanais na hulihin sila. Sa isang walang pag-iimbot na pagkilo si Uncle Ero ay lumikha ng isang diversion upang magawa ni Zuko na makatakas. Habang si Ang ay nahuli ng mga awtoridad. Sa bilangguan muling nakipagkita si Ang kay Uncle Ero, kung saan ibinahagi ni Ero ang mga pananaw ang karakter ni Zuko na nagpapakita na ang mga aksyon ni Zuko ay nagmumula sa isang pagnanais na mabawi ang kanyang karangalan. Nagsasalaysay din siya kung paano iniligtas ni Zuko ang kanyang buhay na humantong sa kanya upang piliin na samahan si Zuko at pagsilbihan siya. Sa nakaraan si Ero ay isang sikat na Fire Nation War General na may palayaw na Dragon of the West. Hanggang sa lahat ng iyon ay nagbago ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay nahulog sa labanan na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang layunin sa buhay. Sa kabila ng pagiging duwag ng kanyang pamilya para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ang impluwensya ni Zuko ay humantong kay Ero upang talikuran ang karahasan at maging mentor ni Zuko. Ilang sandali matapos ang kanilang pag-uusap ay naghiwalay sila. Si Uncle Ero ay dinala sa isang forced labor camp ng mga earthbending troops na nagtatanim ng matinding sama ng loob sa Fire Nation dahil sa nakaraang brutalidad. Samantala si Prinsipe Zuko ay nakatakas sa Umo City at nakalusot sa kulungan upang iligtas ang kanyang tiyuhin at nakabalat kayo bilang isang sundalo. Huli na siyang dumating upang harangin si Ero kaya kinailangan ni Zuko na magmadali upang habulin siya. Samantala si Sokka, Katara naghanap ng paraan para iligtas si Ang. Ang ama ni Teo ay pagkatapos ay ibinunyag ang isang lihim na tunnel na itinayo ng kanilang mga ninuno patungo sa palasyo. Sa kabila ng mga chismis na masasamang espirito na nagbabantay dito. Nagpa siya sina Sokka at Katara na ipagsapalaran ito dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa loob ng tunnel na sina Sokka at si Katara ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa pag-navigate sa isang labyrinth na kuweba. Ngunit ang kanilang landas ay ginagabayan ng isang higanteng badgal na humahantong sa kanila patungo sa palasyo ng hari. Sa kabilang banda sa wakas nakatagpo ni Ang si King Bumi ang leader ng Earth Kingdom. Lumalabas na matandang kaibigan siya ni Ang na dapat kasing edad na niya at nabuhay hanggang ngayon. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, nag-iipon siya ng sama ng loob kay Ang bilang avatar na sinisisi siya sa nagaganap na digmaan. Ang trauma na ito ay humahantong kay Bumi na ihiwalay si Omasho mula sa salungatan na tumangging makipag-ugnayan sa Fire Nation sa halip na maging masaya. Pagkatapos na makasama muli ang kanyang dating kaibigan, na si King Bumi ay nangangahulugan na hinahamon si Ang sa isang one-on-one na tunggalian. Kung saan gusto niyang ilabas ang kanyang sama ng loob at turuan din si Ang tungkol sa kung gaano kahirap harapin ang isang siglo. Si Ang na walang intensyon na labanan si King Bumi ay napipilitang harapin siya sa pamamagitan lamang ng pagtatanggol sa kanyang sarili. Kahit sa huling pag-atake ni King Bumi napilitan si Ang na pumili upang ipakita ang paghihirap ng digmaan na hindi pa niya nararanasan hanggang ngayon. Hanggang sa wakas ay dumating si Sokka at Katara upang himukin si King Bumi na tumigil. Nagpa siya si King Bumi na sumama muli sa paglaban sa Fire Nation at hinikayat si Ang na ipagpatuloy ang kanyang misyon sa hilagang tribo ng tubig. Samantala si Prince Zuko ay naabutan ang mga tropang nag-escort kay Uncle Ero at ipinakita ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagtalo sa ilang mga sundalo. Habang si Ang at ang kanyang mga kasama ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Northern Water Tribe at nasaksihan ang nasusunog na kagubatan, isang paalala ng mga kahihinatnan ng mga nakaraang aksyon ni Ang. Pumunta sila sa isang kalapit na pamayanan upang magpahinga at magmuni-muni sa kanilang landas pasulong. Sa nayong ito ang mga taga-nayon ay tila nag-iingat sa mga tagalabas na mag-react na parang nakakita sila ng mga multo. Nagbabahagi ang taga-nayon ng mga kwento ng kakaibang mga espiritu. Napagtanto ni Ang na ang mga nawawalang taga-nayon na ito ay maaaring tumawid sa mundo ng mga espiritu. Sila ay mabilis na nagtungo sa isang lugar kung saan naramdaman ni Ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga espiritu at ng mga tao. Nakahanap sila ng kagubatan na may mga nasunog na estatwa ng panda. Ang daigdig ng mga espiritu ay parang parallel na dimensyon na naa-access ng avatar at ilang iba pa na may mga espiritual na kakayahan. Kung saan ang mga astral na nilalang ay naninirahan sa daigdig ng mga espiritu. Ang avatar lamang ang makakapagdugtong sa magkabilang kaharian. Ngunit ang ilang mga taong may likas na kakayahan sa espiritual ay maaaring makapasok din. Pagkatapos ng isang gabi ng pagninilay-nilay, si Ang ay kumukonekta sa mundo ng mga espiritu. Nang hindi sinasadyang na isama niya sina Katara at Sokka dahil sa manipis na hangganan.
Pagkatapos ay nakatagpo sila ng isang matalinong espiritong kwago. Ngunit bilang mga tao sila ay nakikita bilang mga manghihimasok at hindi sila maaaring makipag-usap sa ibang mga espiritu. Binabalaan sila ng kwagong espiritu tungkol sa isang mapanganib na halimaw sa daigdig ng mga espiritu na naghahayag ng malupit na katotohanan na hindi tinatanggap ang mga tao. Nang biglang lumitaw ang isang galit na espiritong halimaw gaya ng hinulaang ng kwagong espiritu. Napagtanto ni Ang na ang umaataking halimaw ay isang galit na espiritu ng kagubatan dahil sa ginawa ng Fire Nation. Naranasan ni Katara ang masasakit na alaala ng pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng Fire Nation. Gayon din si Sokka na ipinakita sa mga alaala ng kanyang nakaraan na siya ay pinarangalan bilang isang Water Tribe Knight. Samantalang si Ang na nauunawaan na ang lahat ng kanyang makikita ay guni-guni lang. Sa halip ay nakakatugon sa tunay na anyo ng espiritu na lumalamon sa kaluluwa ni Katara at Sokka. Sinubukan ni Ang na makawala sa isang guni-guni na ito. Ngunit sa halip ay nakita niya ang kanyang yumaong tagapagturo ang kanyang tagapagturo pagkatapos ay binalaan siya na ang kanyang mga kaibigan ay nasa panganib. Kaya nagpa siya si Ang na humingi ng patnubay sa dating avatar sa kanyang templo sa Fire Nation. Samantala sina Prince Zuko at Uncle Ero ay naghahanap pa rin kay Ang. Nagulat si Prince Zuko at Uncle Ero nang lumitaw ang isang babaeng nagngangalang June na siya ay isang bihasang bounty hunter, pumunta siya para maningil ng utang. Nakakita si Uncle Ero ng pagkakataon at iminungkahi niya na kunin siya. Kahit na mataas ang bayad kay June, nangako siya na tatanggap lamang siya ng bayad kapag natapos ang kanyang gawain. Pumayag si Zuko sa kasunduan. Kinabukasan ay lumitaw ang mga problema sa barko ni Prinsipe Zuko, habang si Commander Zhao ang pumalit sa kanya, sa utos na itinalaga ng Fire Lord. Sa kanyang bagong posisyon si Prince Zuko ay dapat na sumunod sa mga utos ni Zhao ngayon. Samantala pumunta si Ang sa teritoryo ng Fire Nation na naghahanap ng patnubay mula kay Avatar Roku sa kanyang templo. Ngunit pagdating niya agad siyang inatake ng monghe ng templo. Buti na lang may isang batang monghe ang tumulong na nagsasabi kay Ang kung saan matatagpuan si Avatar Roku. Nang hindi nag-aksaya ng maraming oras at agad na sinimulan ni Ang kanyang ritual habang ang batang monghe ay susubukan na pigilan ang ibang monghe. Sa mundo ng mga espiritu at sa wakas ay nakilala ni Ang si Avatar Roku at nagulat sa kanya sa pagiging medyo naiiba sa karaniwang residente ng Fire Nation. Sa kabila ng pagkahilig ni Roku sa mga biro, si Ang ay diretso sa puntong naghahanap siya ng payo para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng pag-uusap kinuha ni Ang sinabi ni Avatar Roku na totem upang ibalik sa mundo ng mga espiritu. Nang biglang inatake si Ang ni June, dahilan para mawalan siya ng malay. Sa kanyang paggising si Ang ay naibigay na kay Prinsipe Zuko ni June at agad silang umalis. Bagamat si Ang ay nakiusap ng kaunting panahon upang mailigtas muna niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi siya pinansin ni Prinsipe Zuko at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa kasamaang palad ay hinarang sila ni Commander Zhao at ng kanyang mga tauhan na hulihin si Ang sa utos mula sa Fire Lord. Gayunpaman nang sumapit ang gabi ay nagpasya si Zuko na pumunta sa Fire Nation upang pakawalan si Ang. Palihim siya na dumaan sa mga gwardya nang hindi ginagamit ang kanyang apoy, hanggang sa makarating siya sa selda ni Ang, ngunit sa pagtatangka nilang tumakas ay nahuli sila. Si Zuko na alam na dapat manatiling buhay si Ang, itinutok ni Zuko ang espada kay Ang, kaya napilitan si Commander Zhao na palayain sila. Gayunpaman nang nasa labas na sila ng fortress, si Commander Zhao ay agad na inutusan ang isang archer na tapusin si Zuko. Buti na lang natamaan lang ang dulo ng kanyang maskara na nagdulot ng mababaw na gasgas. Dito napagtanto ni Ang na si Prinsipe Zuko mismo ang nagligtas sa kanya. Si Ang pagkatapos ay nagpasya na ibalik ang pabor sa pamamagitan ng pagligtas kay Zuko mula sa pagtugis ng mga tropa ng Fire Nation. Nang magising si Prinsipe Zuko sa isang barong-barong mabilis siyang nabalisa at sinubukang atakihin si Ang. Natatakot siyang magmukhang mahina, isang aral na nakatanim sa kanyang ama na nagturo sa kanya na ang pakikiramay ay tanda ng kahinaan. Bilang isang magiging pinuno ng Fire Nation, huwag siyang magpakita ng anumang kahinaan. Sa kabutihang palad sa kanyang mga pinsala, ang pagtatangka ni Zuko ay madaling napigilan ni Ang at siya ay nahimati muli. Dinala siya ni Ang sa isang rowboat na inihanda ni Zuko para sa pagtakas at pinaalis siya upang siya ay makabalik sa kanyang barko. Samantala si Ang ay nagpapatuloy sa kanyang misyon na iligtas ang kanyang mga kaibigan sa mundo ng mga espiritu. Habang si Uncle Ero ay labis na nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Zuko. Noong si Zuko ay mahaba pa ang buhok at nasa unang bahagi ng kanyang kolehiyo. Siya ay inayos na maging susunod na Fire Lord pagkatapos ng kanyang ama. Hindi tulad ng kanyang ama si Zuko ay mahabagin at nagmamalasakit sa lahat ng tauhan ng Fire Nation anuman ang ranggo. Ito ay maliwanag sa isang pulong na tinatalakay ang planong pag-atake sa teritoryo ng Earth Kingdom na kilala sa malalakas na depensa nito. Sinalungat ni Zuko ang isang plano na kinasasangkutan ng pagsasakripisyo ng isang batalyon ng mas mahihinang mga sundalo ng Fire Nation upang akitin ang depensa ng Earth Kingdom.
Dahil sa kanyang mahabagin na paninindigan ay ikinahiya siya ng kanyang ama na humantong sa isang one-on-one combat ritual sa pagitan nila. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Zuko ay pinarusahan siya ng kanyang ama na nag-iwan ng peklat sa kanyang kaliwang mata na tanda ng isang kahinaan. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay pinalayas si Zuko ng kanyang ama at siya ay inatasan ng isang tila imposibleng misyon na mahuli ang Avatar. Ilang sandali matapos ikwento ni Uncle Ero ang pangyayaring bumalik si Zuko sa barko, kung saan ay natanggap niya ang paggalang na nararapat sa kanya mula sa kanyang mga crew. Gayunpaman ay muling nagkaroon ng problema ng maghatid ng mensahe ang kanyang mga nasasakupan at inutusan ng kanyang ama si Commander Zhao na sunduin si Prinsipe Zuko at litisin. Dahil sa pinaghihinalaang pagtataksil na naghihinala sa kanya bilang ang taong nakamaskara na nagligtas kay Aang. Umalis si Zuko sakay ng rowboat na may mga pampasabog, isang bitag na itinakda ni Commander Zhao. Sa kabila ng mahinang pakikiramay ni Zhao ay malinaw na inayos niya ang buong pangyayari. Mabilis na hinala ni Uncle Ero na ang Fire Lord mismo ay maaaring nasa likod ng trap, naguguluhan din siya sa desisyon ng Fire Lord. Itinalaga si Commander Zhao na walang karanasan sa pamumuno sa malalaking fleet upang salakayin ang hilagang tubig ng tribo. Habang ang kanilang barko ay lumalapit sa hilagang teritoryo ng tribo ng tubig. Tinanong ni Uncle Ero si Commander Zhao tungkol sa kanilang mga taktika sa digmaan. Itinuro niya ang mabigat na pader ng yelo na nagpoprotekta sa tribo na isang hadlang. Sa kabila nito ay tiwala si Commander Zhao sa kanilang tagumpay. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa advanced na sandata ng kanilang barko at nagpahiwatig ng isang lihim na sandata na nakaimbak sa isang kahon. Gayunpaman si Commander Zhao ay nananatiling walang kamalay-malay na si Prinsipe Zuko ay buhay at nagpanggap bilang kawal. Si Uncle Ero pagkatapos ay sinabi kay Zuko ang tungkol sa mga plano ni Zhao na may direktang pag-atake sa hilagang tubig at nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Iminungkahi ni Uncle Ero na gumawa sila ng backup na plano. Samantala sa Fire Nation si Azula ay nakikipaglaban sa isang pagsubok upang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat sa paghuli sa Avatar. Sa kabila ng pagkapanalo sa kanyang unang laban ang Fire Lord ay hindi nasisiyahan sa pagnanais na ang kanyang anak na babae ay maging mas malupit. Sa susunod na laban tumanggi si Azula na lumaban, dahil sawa na sa mga kahilingan ng kanyang ama sa halip ay inatake niya ito gamit ang apoy na pinahusay sa kontrol ng kidlat na nagpapakita ng kanyang kahandaang umalis sa palasyo at mahuli ang Avatar. Samantalang matapos iligtas niya ang kanyang kaibigan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa hilagang tribo ng tubig. Kalaunan ay narating nila ang lungsod sa isang nakamamanghang lugar na malaya pa rin sa kontrol ng Fire Nation. Dahil sa geographical na napapaligiran ng isang higanteng pader ng yelo, ito ay nagpapahirap sa Fire Nation na salakayin ito. Ang mga balita sa Avatar mabilis na kumalat, ang kanilang pagdating ay mainit na tinanggap si Aang ng pinuno ng tribo na si Master Paco na isang senior waterbending master. At ang kanyang anak na si Prinsesa Yu. Si Katara at Sokka ay mainit ding tinanggap, habang ang mga tribo ng tubig sa timog at hilaga ay nagbabahagi ng kanilang ninuno. Pagkatapos ay nalaman nila ang tungkol sa mga plano ng invasion ng Fire Nation mula sa kalapit na mga scouting ships. Ang presensya ni Aang ay nagdulot ng pag-asa sa mga tao nang hingan ng gabay sa pagtatanggol laban sa Fire Nation. Inamin ni Aang na kabisado niya lamang ang airbending at humingi ng tulong sa kanila para matuto ng waterbending. Ang chief at si Master Paco na kailangang harapin ang realidad na kailangan na depensahan ang kanilang sarili ng walang agarang tulong ng Avatar. Humarap si Aang kay Prinsesa Yu para sa tulong upang maabot ang templo ng Avatar na humihingi ng patnubay mula sa dating Avatar. Ikinuwento ni Yu kung paano madalas gumugol ng mas maraming oras ang Avatar sa mundo ng mga espiritu at humahantong sa hindi gaanong paggalang mula sa mga tao. Sa kabila nito ay determinado si Aang na humingi ng tulong tulad ng ginawa ng dating Avatar noon. Gayunpaman nang makilala ni Aang si Avatar Kurok ay napag-alitan siya. Ipinaliwanag ni Kurok na ang kanyang mga kaaway ay mula sa daigdig ng mga espiritu hindi sa mundo ng mga tao. Walang sawang niyang nilabanan ang mga halimaw na astral hanggang sa mabiktima ang kanyang asawa. At iniwan siyang nalulumbay at ang kanyang kaluluwang marupok. Si Kurok pagkatapos ay binigyang diin na ang isang Avatar ay dapat mag-isa harapin ang mabibigat na pasanin. Habang si Sokka ay nagkaroon ng isang pribadong pag-uusap kay Princess Yu, na napagtantong nagkita sila sa mundo ng mga espiritu nang makita niya ang kanyang hairpan. Si Yu pagkatapos ay ibinahagi ang kanyang kwento na nagpapaliwanag na noong siya ay ipinanganak siya ay madalas na may sakit at ang kanyang ama ay nagdasal sa buwan na espiritu para sa kanya. Ang buwan na espiritu ay ipinagkaloob ang bahagi ng kakayahan nito kay Yu na nagbibigay sa kanya ng pilak na buhok at ang kakayahang pagdugtungin ang dalawang mundo tulad ng isang avatar. Habang si Katara ay nakatagpo ng isang babaeng na guro upang turuan siya ng waterbending. Humanga siya sa pagunlad ni Katara sa pamamaraan ng pagbaluktot ng tubig. Ang Northern Water Tribe ay nakabuo ng mga pamamaraan ng pagpapagaling gamit ang tubig sa mga kababaihan.
Gayunpaman ay nabigo si Katara na matuklasan ang tradisyon ng tribo na hindi pinapayagan ang mga kababaihan na lumaban. Sa kabila ng hinahamon ni Master Paco ang panuntunang ito, nanindigan si Master Paco na ang mga babae ay hindi sapat na malakas para lumaban. Nagpasya si Katara na hamanin si Master Paco sa isang tunggalian upang patunayan na ang mga babae ay kayang lumaban tulad ng mga lalaki. Kahit na siya ay natalo, desidido si Master Paco na makahanap ng kapayapaan ng isip. Noong una tinanggihan ni Master Paco ang kanyang hamon dahil hindi siya karapat-dapat. Subalit nang salakayin siya ni Katara mula sa likuran ay naudyukan siyang tanggapin ang hamon. Sa tunggalian ginamit ni Katara ang lahat ng kanyang kakayahan upang ipakita ang kakayahan ng mga babae. Kinilala ni Master Paco ang talento ni Katara bilang isang waterbender na umamin na siya ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga lalaking bender. Nang natapos ang tunggalian, ang war fleet ng Fire Nation ay sa wakas ay nakarating sa teritoryo ng Hilagang Tubig. Si Aang, Katara at Sokka ay sinimulan ang isang misyon na isabotahe ang isang barkong pandigma ng Fire Nation. At naglalayong guluhin ang koordinasyon ng fleet. Gayunpaman, nagulat sila nang matuklasan nilang mas handa ang Fire Nation kaysa sa inaasahan nila. Dahil napagtanto ng daan-daang mga barko. Ang bigat ng sitwasyong ito, nagmadali silang bumalik upang iulat ang kanilang natuklasan at nagudyok sa tribo ng Hilagang Tubig na maghanda para sa isang laban. Si Katara ay nakiusap kay Master Paco na isantabi ang mga lumang tuntunin ng tribo at payagan ang lahat ng babae na lumaban. Samantala si Commander Zhao ay may ibang plano, nilayon niyang gumamit ng high air balloon na idinisenyo ni Teo para dumiretso sa Hilagang Tubig. Ang buwan ng espiritu bilang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga tribo. Sinamahan ni Uncle Ero at ilang sundalo ang daan patungo sa Oasis Pond, ang pinakasagradong lugar ng tribo. Nakatanggap si Zhao ng impormasyon mula sa isang monghe ng firebender tungkol sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng tribo ng tubig mula sa buwan at mga espiritu ng karagatan. Kinokontrol ng espiritu ng buwan ang kanilang kapangyarihan at tuwing kabilugan ng buwan ang kapangyarihan ng tribo nasa sagad. Kasabay nalilito ang espiritu ng buwan at ang espiritu ng karagatan sa pisikal na anyo para magsama. Na nagbibigay ng pagkakataon kay Commander Zhao na alisin ang Moon Spirit gamit ang Spirit World Knife ni Avatar Kurok. Matinding tinutulan ni Uncle Ero ang plano ni Zhao dahil alam nitong makakagambala ito sa balanse ng mundo. Gayunpaman si Zhao, nadala ng ambisyon at ang kanyang posisyon bilang fleet leader, ay binaliwala ang mga babala ni Uncle Ero. Samantala natanggap si Aang ng isang babala mula kay Avatar Kurok tungkol sa panganib sa mga espiritu. Nagmadaling humingi ng tulong si Aang kay Katara upang pigilan ang plano ni Zhao. Ngunit sila ay pinigilan ni Prinsipe Zuko. Si Katara ay hinarap si Zuko at si Aang ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap at naiwan silang nakikipaglaban. Habang nakipaglaban si Katara kay Prinsipe Zuko, si Aang ay nakarating sa oasis ng Hilagang Tribo ng Tubig at muling nakipagkita kay Sokka at Yu. Nang makita ni Aang si Commander Zhao na hawak ang manifestasyon ng bihag ng diwan ng buwan, ay nag-alok siyang sumuko kung bibitawan ito ni Zhao. Nang makakita ng pagkakataong naglunsad ng sorpresang pag-atake si Uncle Ero upang palayain ang espiritu ng buwan. Ngunit gumanti si Zhao gamit ang kanyang spirit knife dahilan upang mawala ang kabilugan ng buwan. Kung wala ang buwan, wala ring kapangyarihan ang mga waterbender. Nang walang ibang pagpipilian, isinuko ni Aang ang kanyang sarili sa Ocean Spirit. Ibinuhos ang kanyang galit na naging dahilan upang mapigilan ang Fire Nation. Sa gitna ng kaguluhan ay nagmamadaling kinuha ni Uncle Ero si Prinsipe Zuko na inaasahan ang karagdagang pagkawasak. Sa lalong madaling panahon, nakita ni Zuko si Commander Zhao na nagtatangkang tumakas at inatake siya sa galit. Sinisisi siya sa kabiguan ng kanilang mga plano. Sa kainitan ng labanan ay napagtanto ni Zuko ang isang malupit na katotohanan na ang kanyang tungkulin bilang isang prinsipe ay para lamang magsilbing isang negatibong halimbawa upang magudyok kay Azula na aktwal na inaayos na maging susunod na pinono ng Fire Nation. Si Zhao ay umamin na si Azula ang mastermind sa likod ng kanilang mga pakana gamit si Zuko bilang pain. Samantala pagkatapos ang espiritu ng karagatan ay pinakawalan ang tsunami na sinisira ang Fire Nation fleet. Gumawa si Yu ng isang plano upang ibalik ang espiritu ng buwan at pagkalmayan ang galit ng espiritu ng karagatan. Pagkatapos ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng Moon Spirit na naninirahan sa loob niya. Kaya natupad ang kanyang tadhana sa kabila ng pangwakas na sakripisyo. Nang muling lumitaw ang buwan sa karagatan, naglaho ang galit ng espiritu na bumalik sa orihinal nitong estado. Dito natapos ang dakilang digmaan sa pagitan ng tribo ng tubig at ng Fire Nation. Sa kabila ng pagkawasak ng lungsod at maraming nasawi, ang tribo ng Hilagang Tubig ay nagpahayag ng pasasalamat kay Aang, Sokka at Katara. Gayunpaman ang pagtatapos ng labanan ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng paglalakbay ni Aang. Kailangan pa rin niyang makabisado ang iba pang tatlong mga elemento para maging ganap na avatar. Nangako sina Sokka at Katara na sasamahan siya sa quest na ito.
Samantalang nalaman ng Fire Lord na nabigo ang kanilang pag-atake sa Northern Water Tribe at buhay pa ang Avatar. Hindi siya nagulat nang malaman, ang kahirapan ng hilagang teritoryo na masakop ang pag-atake ay isang diversion lamang dahil ang kanilang tunay na target ay ang lungsod ng Omaso na pinamumunuan ni Azula. Ang mga puwersa ng Fire Nation ay nagtagumpay sa paghuli kay King Bumi na minarkahan ang unang pagkakataon sa loob ng isang siglo na nasakop sila ng Fire Nation. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.